Ngayon po ay pag-usapan po natin mga kabayan. Ito pong si Mayor Isko Moreno. Kung saan nga po itong si Isko Moreno mga kabayan ay na-interview po dyan sa Isiminay. Nag-interview po sa kanya ito pong mga banateros mga kabayan. Ito sa pag-interview ng banatero sa kanya mga kabayan, lalo-lalo na po itong si Banat Bay. Para bang napahiya pa siya sa sinabi ni Isko Moreno mga kabayan. Pero bago po natin panoorin yung interview sa kanya ng Banateros, ay kung hindi po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-notify po kayo ni YouTube sa ating pong mga reaction video dito po sa Nerds TV 51. Ito po mga kabayan. Panoorin po natin ito pong interview sa kanya. Yorme, maraming nag-comment ngayon sa social media. Balikan natin ng konti yung politika. Sure. One, medyo bumalimbing na daw kayo dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi niyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Oh, yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain niyo na ba yun? Yes. Wala akong ganun. Action Democratico ko eh. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-laban kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Talo ko, Olats, no? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, now you recognize 31 million. Ay ganun lang kasimple. Di tapos na. Tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. Doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naolats ako pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo na nangyari. Ano yun? Yung issue ng sibuyas, asukal. Naalala nyo yun? Yung mga unang... asukal asukal, sibuyas, lahat. Anything. Mga ano. Alam mo, 5-5 dinut-dut sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto eh. Demokrasya yun eh. Di tapos na ako. Wala kayong narinig. Mangyari ba? Naalala nyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, boom, malik ka na. So I listen to, salamat naman. 65% of the people of Manila voted in our favor. Ayun. Di mayor na ako. Presidente si Bonget. Mas komportable ako si Misa pagka si Bonget ang tawag namin, but with due respect kay President Marcos. Anong ginawa ko? Nakipagtulungan. Para ano? Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor ako. Nataon pa, ito mas masakit. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig, Taguig o Makati. Ang Manila is very unique because we host the seat of power. Malacanang nasa Maynila. Anong buting idudulot sa mamamayan ng Maynila? 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw. Kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido. Or, may buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, mapakapartido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa office of the president. Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte
naging presidente, Yan. halimbawa lang, let's just ano lang tayo. Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto nyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Demokratiko. I have my own party. No? Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely, hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Oh. Makikipagtulungan din ako sa presidente. Oh, in that future. Or let's just say another person para hindi na tayo yung two warring group lang. Let's just say napagpasya ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Yan. Naging presidente siya. Hindi mangyayari yun. Hindi, pero puntuhan na lang. Kwentuhan lang. Usapan lang. Di mangyari ba? O yan mga kabayan. Kung natatandaan po kasi ninyo mga kabayan, nung naglaban-laban po silang presidente, nung tumakbo din po itong si Isko Moreno, hindi ba ang dami rin niyang sinabi kay Bongbong Marcos na issue ganyan, na may utang, na hindi daw na dapat daw kunin, ibalik daw sa tambayan. Matitindi rin na sinabi ni Isko Moreno kay Bongbong Marcos mga kabayan. Ayan. Pero nung dumating yung natapos na yung eleksyon at nanalo na si Bongbong Marcos, yan ang pasya ng taong bayan. Kaya anong ginawa niya? Di ba sabi niya, dapat natin igalang. Tanggapin natin ang pasya ng taong bayan. Yan ang bahagi ng demokrasya . Tanggapin natin. Dapat natin respetuhin ang 31 million na bumoto sa kanya. Hindi po ba? Tapos nga, ito na, nung tumakbo itong si Mayor Isko Moreno, muli dyan sa Maynila, nanalo siya. Nung nanalo siya, sabi niya, ay kailangan makipagtulungan tayo sa national government. Di ba? Bagamat tapos na yung nakaraan na eleksyon, kalimutan na ang lahat ang nakaraan. At magtulungan na lang tayo. Di ba? Kasi, ano ba ang layunin? Bakit ka tumakbo? Pumasok sa politika? Hindi ba ang gusto mong maglingkod sa bayan? Gusto mong makatulong sa mamamayan? Yan ang layunin mo talaga. Ang layunin Bongbong Marcos, ganun din. Gusto niya makatulong sa bayan, mapaunlad ang Pilipinas. Isko Moreno, ganun din ang kanyang layunin. Kaya, yun ang magandang gawin. Nagtulungan sila. Ibig sabihin, wala nang masamang tinapay doon mga kabayan. Kaya nga, sabi niya, mga kabayan, sabi ni Mayor Isko Moreno, dapat nating tanggapin yung 31 million na bumoto kay PBBM. Hindi ba? Kasi, kaya tayo pumasok sa politika para maglingkod. Di ba? Walang mangyayari mga kabayan kung magigipagbardagulan nga naman siya sa presidente. Yung sabi nga niya lahat ng paraan gagawin niya para lang makahingi siya ng tulong sa Malacanang. Bakit? Para sa kanyang nasasakupan, para sa kanyang constituent. Pero kung para sa kanyang sarili, hindi niya gagawin yon. Pero gagawin niya yan alang-alang sa kanyang mga nasakupan. Ganun po yun mga kabayan. Pagka ganyan, natapos na eleksyon, kalimutan ang nakaraan at magtulungan na lang. Di ba? Ganyan dapat ang mga politiko. Yan, katulad nitong si Mayor Isko Moreno, mga kabayan. Dati, galit din ako rito kay Mayor Isko Moreno nung binabanatan niya si PBBM . Galit din ako dyan. Pero ngayon, nakita ko, siya. Yan ang tunay na politiko. Hindi pansarili ang kanyang iniisip, kundi para sa, ang iniisip niya ay para sa ikabubuti ng kanyang mga nasasakupan. Ganyan ang politiko dapat. Kalimutan ang nakaraan, kung ano man nasabi,
Nandyan na yan, magtulungan na lang tayo para sa ikuunlad ng ating bansa. Hindi ba mga kabayan, ganun dapat. Hindi katulad dito sa itong mga Duterte na to, kaya sila humabol para sa kapangyarihan. Para ano? Para magamit nila ang kanilang kapangyarihan sa kanilang pansariling interes. Ganyan ang mga Duterte, mga kabayan. Hindi po ba, nabalita dyan sa Davao mayroon daw pinamigay na bigas si PBBM dyan sa Davao. Pero anong ginawa daw? Pinahold yung bigas na yon at kinausap daw yung mga kapitan dyan na huwag ipamigay. Para ibebenta na lang nila? Pipirahin pa nila? Bakit? Hindi matanggap ng Mayor Basti dyan na ang national government ay nagbibigay ng tulong lalo na't galing kay PBBM. Ibig sabihin, mga kabayan, dahil ayaw ni Basti, ibig sabihin, personal ang kanyang galit. Hindi talaga sila naglilingkod sa bayan. Kasi kung naglilingkod sa bayan itong mga Duterte, kahit sino pa mga politiko na yan, ngayon nagbigay ng tulong para naman sa kanyang mamamayan, hindi naman ito para sa kanila, bakit hindi niya tanggapin? O kaya naman, bakit hindi niya ipamimigay? Para sa mga tao yan. Para yan dyan sa mga mamamayan dyan sa Davao. Ganyan po ang mga Duterte, mga kabayan. Kaya, tingnan mo si Mayor Isko Moreno. Hindi ba, ang ganda ngayon ng ang ganda ng sama nila ngayon ni PBBM. Nagtutulungan sila. Kaya naman pagka may kailangan ng lungsod ng Maynila, kailangan nila ng budget, kung mayroon silang proyekto, agad silang nakakahingi ng tulong sa national government. Ganun dapat. Hindi yung makikipagbardago lang ka porket hindi mo kapartido, porket kaaway mo. Sinong pinapahirapan mo niyan? Hindi ba yung mga mamamayan, mga kabayan? Ganyan yan. Kaya dito, bilib ako kay Isko Moreno, mga kabayan. Maganda yung sinabi niya na to. Kaya dito parang napahiya dito yung mga banateros. Kasi sila hindi nila matanggap Yung isang kandidato, pagka nanalo, bagamat ayaw mo, pero siya yung idiniklara nanalo, binoto ng mamayan, dapat mong tanggapin yan. Dapat mong igalang ang mandato na ibinigay sa kanya ng taong bayan. Ganun yun. Ngayon kung ayaw nyo, hintayin nyo yung matapos ang kanyang termino. At doon uli kayo, pakandidato nyo uli, patakbuhin nyo uli yung kandidatong gusto nyo. Ganun yun, hindi yung mga agaw kayo ng gobyerno. Sisiraan nyo ang gobyerno. Dahil hindi nyo gusto ang presidente. Hindi ganyan. Anong klaseng pag-iisip ng mga ganyang klaseng tao? Dahil hindi nila gusto yung presidente, gagawa sila ng kung ano-anong destabilisasyon. Gagawa sila ng paninira. Magpapakalat sila ng mga maling impormasyon para lang masira ang gobyerno at bumagsak ito dahil sa ayaw nila sa presidente. Anong klaseng pag-iisip yung ganyan mga tao na yan? Wala sa katinuan yan, yung ganyan. Kaya ito si Isko Moreno, talagang dito bilib ako ngayon. Ito ang tunay na talagang matino ang pag-iisip. Walang siya. Wala siyang sama ng loob o hinanakit. Tapos ng nakaraan, magtulungan tayo ngayon para sa ikaunlad ng ating bayan. Para may angat natin ang pamumuhay ng ating mga nasasakupan ng ating mga kababayan. Ganun yun. Diba mga kababayan? Ganyan dapat ang mindset ng mga politiko. Hindi katulad nitong mga Duterte. Talagang yung mga Duterte yan, mga kababayan, talagang pansarili lang nila talaga ang kanilang iniisip. Kaya sila tumatakbo para maprotektahan nila yung kanilang mga siyempre alam mo na kung ano yung gusto nilang protektahan. Alam mo na kung bakit sila nag-aano sa mga ganyan, para gamitin nila yung kanilang impluensya. Ganon yun, mga kabayan. Kaya kung sa susunod, mag-i-elect tayo ng presidente, kung sa 2020, tabay dapat maging matalino tayo, mga kabayan. Ibuto natin yung kandidato na
karapat-dapat yung alam natin na talagang ang ano nito talagang gustong maglingkod sa bayan. Hindi pang sariling interes ang iniisip. Mga kabayan, yun lang po. Hanggang dito lang po tayo muna mga kabayan. Hanggang sa muli, ito po ang Nerds TV 51.